Hello, welcome to Libra, Philippines. So, reading po ito for Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libra. Take only what resonates. Bale, hindi ito magre-resonate sa lahat, okay? Kunin mo lang yung mga messages na magre-resonate para sa inyo. Sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pahit na lang ng subscribe button, notification bell. Ma-appreciate ko lahat ng likes, comments, and shares. So, siya nga po pala, teka lang guys medyo nakaharang yung aking charger. Well, siya nga po pala, meron ako TikTok, no? Unicorn Princess Tarot. Follow nyo na lang ako dun, guys. Kung gusto niyo mag-avail ng mga pampaswerte, mga evil eyes, I do have that on my TikTok shop, Unicorn Princess Tarot. And, meron din pala akong dalawang friend na humihingi ng tulong sa akin. Baka matulungan nyo rin sila. Pakisubscribe na lang, guys. Jing Tarot Reader, Pisces Palmist. Ayan. Pakisearch na lang sila dito sa YouTube. Yung Pisces Palmist is all about palm reading. And then si Jing Tarot Reader, yan po yung friend ko na magaling mag-tarot reading. By the way, nagtatawas din po sila online. Pwede kayong mag-inquire sa kanila, Jing Tarot Reader, sa Messenger. Let's start your reading. This is for the sign of Libra. Sun, Moon, Rising, Venus, Jupiter, Libras. Okay. One last shuffle. Okay. Thank you, Spirit Guides, Angel Guys. For the sign of Libra. For the sign of Libra. Page of Swords. Okay. Queen of Cups. One more card. King of Swords. Ayan. Gemini, Libra, Aquarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Bottom of the deck is the Three of Swords. And then, kukuha din ako sa side ng person mo. This is general love reading. Kung hindi ka nakaka-relate, huwag natin ipilit, ha? Check mo na lang yung ibang videos. Ayan. And one last shuffle. Thank you, Spirit Guides, Angel Guides, for the sign of Libra. Para sa person mo, Four of Swords, the Fool, and the Palace of Cups. Bottom of the deck is the Magician. Okay, why? Ano yung situation sa inyong dalawa? Okay, situation sa inyong dalawa ng person na ito. You do have here negotiator. Bottom of the deck is a twin flame. So, you could be dealing with a twin flame. May mirroring soul or mirroring energy sa inyong dalawa. So, nararamdaman mo yan. Pwedeng uma-appear or dumalabas siya sa dreams mo. And then vice versa. Pwedeng uma-appear din naman ikaw sa dreams niya. And then there's something in between the two of you, like parang imaginary line sa inyo na parang pilit kayong pinagbabalik sa isa't isa. Na parang may connection or may string na hindi kayo mapag-alis or nandun pa rin yung connection kahit magkalayo kayo. And then nakikita natin with the Page of Swords na alam mo yun, parang nagmamatigas or nagmamatapang ka dito sa connection nito. You love this person, pero with the King of Swords, ayaw mo kasing magpa-apekto sa emosyon mo eh. Actually, sa emosyon mo pwedeng nasasaktan ka dahil might be walang ginagawa itong person na ito. You're trying to focus on money, on your new beginnings. Ayan, nagpo-focus ka dyan. Dahil pwedeng may mga problema ka rin kasi regarding dito. And pwedeng feeling mo nakapag-decide na kasi yung person mo. And actually, wala rin naman siyang ginagawa regarding sa connection ninyo. And I feel like apektado din itong connection na ito with the Two of Cups. This could be another relationship. Ayan, with the Tower, kaya nag-end yung sa inyo and mas pinili mo na lang manahimik or i-stop na lang yung
pagwa-want or pagkagusto dito sa person na to kasi mas, parang nag-focus ka na lang sa kung ano yung stable sa buhay mo ngayon. Maybe career or yung buhay mo, maybe house, home, yan, kung ano yung stable para sa'yo. And hindi ka na sure actually dito sa person na ito kung may pagmamahal or gusto ka pa ba niya or gusto ka ba niya at all. Might be, kasi with the 10 of coins, parang sa ngayon, ayaw mo na muna ng love. Ayaw mo na munang intindihin yung emosyon mo. Okay? So, kung gusto ka man niya or hindi, wala ka na munang pakialam kasi dinidistansyahan mo na lang muna eh. Maybe before, in the past, gustong-gusto mo malaman kung kamusta na ba siya, ano nangyari sa kanya, ano pa bang emosyon niya sa akin, gusto niya ba ako, etc. Interesado ka in the past. But then, there's this feeling na parang, ayaw mong magmukhang kawawa dito sa person na ito. Ayaw mo i-please or pilitin itong connection ninyo or ang person na ito because mahal mo siya pero hindi ka para magpakatanga. And then this person parang wala siyang magawa sa isang sitwasyon with the Fool kung saan parang bigla siyang nagkaroon ng new beginnings na hindi niya gusto. Okay, nakakarinig ako ng word na pikot. So, pwede yung person that is na pikot. Ayan, especially with the magician, hindi niya gusto kung ano yung sitwasyon niya ngayon dahil parang feeling niya naloko siya, napikot siya, ganun. And I feel like itong person na ito is nagkakaroon ng realizations regarding dito sa mga pagbabago na ito na nangyari sa buhay niya. Nare-realize niya eh. This person, mahal ka niya. Nakikita ka niya as mas perfect match tayo. So, pwedeng may another relationship dito sa side ng person mo, pero masyadong negative. Masyadong nakakalkula ng person mo yung mga maling decision niya or yung mga maling nangyari sa buhay niya dahil or mga maling ginawa niya. Parang ngayon nagsisink in sa person nito pero wala siyang magawa. And then ano yung emotion ninyo sa isa't isa ng person na ito? I feel like for some of you, pwede may kaugalian ka na malakas ang iyong sense of humor, palatawa, or malakas ang sense of humor mo. This could be your reading. Emotion mo para sa person na ito. Emotion mo is the Knight of Cups. The High Priestess. Page of Coins. Two of Coins at the bottom of the deck. Anong emosyon ng taong ito para sa'yo? Yeah, I feel like yung person mo is stuck sa sitwasyon niya. Hindi siya makaalis. The Chariot is here with the Palace of Coins. The Wheel. Emotion niya para sa'yo. King of Cups and King of Coins is here. Bottom of the deck is the Seven of Coins. Situation or emotion ninyo sa isa't isa regarding sa sitwasyon ninyo. You do have here escapade. Ayan. You're trying to hide itong emotion ninyo para sa isa't isa with the escapade, with the vacation, hideaway, and adventure. Lalo na napapasabak kayo sa laban ngayon eh. Parang ngayon, kanya-kanyang buhay ninyo, may mga kanya-kanya kayong sitwasyon na kinahaharap ngayon na parang hindi na para mag-focus kayo sa sitwasyon nyo as twin flame or as soulmate. Okay, twin flame tayo, soulmate tayo, pero hindi naman ibig sabihin nito papakalunod na lang ako sa emosyon ko sa'yo. Like, parang kailangan ko muna harapin ngayon ang buhay ko. And that's you with High Priestess na, na-acknowledge mo yung relasyon or connection ninyo, na-acknowledge mo yun, napapansin mo, alam mo yun. Pero with the Page of Coins, kailangan gamitin mo muna yung utak mo ngayon. So, ganyan yung ginagawa mo. Nagfo-focus ka sa iyong priorities. Maaaring alam mo spiritually and emotionally, mahal mo tong taong to, pero hindi yon ang magiging dahilan para gumawa ka ng isang hakbang ng
sabihin na natin katangahan. Okay? Hindi ka parang gumawa ng movement, alam mo, ikakasira mo or ikakagulo ng lahat. And then you do have your Chariot. Yung person na ito is like, masyado siya nagpadalos-dalos. Ang emotion niya para sa'yo is, I don't know, there's this a lot of emotion going on right now. Tell me more. Medyo, I want to use this card to clarify etong the Chariot regarding sa emotion ng taong ito. Ayan, you do have here verge and anxiety. So, yun yung nararamdaman niya. Like, pwedeng natatakot siya na sabihin ang totoo sa'yo, aminin ang totoo sa'yo sa sitwasyon niya, sa kung ano yung nangyari sa kanya, kung ano yung totoong emotion niya sa'yo, lahat yun hindi niya mabanggit. So, kung may pagkakamali siyang nangyari or decision in the past, hindi niya maamin sa'yo yung mga naging decision niya na yun, yung nangyari sa kanya, and etc. Pero this person, galit siya sa ngayon dahil hindi niya maialis ang sarili niya sa isang sitwasyon na hindi naman niya ginusto. So, para siyang na-trap talaga sa situation na ito. Etong person na ito is sobrang yung galit niya, guys. Sobrang yung galit niya sa sarili niya. Kasi parang nahihiya siya ngayon na nahihiya siya sa pwede may kinalapan din sa money issues. So, pwedeng nakakaharap din siya ngayon ng problema, ng issues. So, isa ito sa nakakapagpahiya sa kanya. And itong person na ito is, hindi niya masabi sa'yo yung nararamdaman niya regarding doon. Kasi pwedeng nahihiya din siya sa'yo. And, malaking pagbabago ang nangyayari ngayon sa person na ito. And, nahirapan siya kasi isa pa, may mga toxic siyang nararamdaman, toxic na tao sa paligid niya ngayon. Parang hindi naman niya magawang alisan. So, tell me about the future for Libra, please. Future. Okay, the future for you is the 3 of Coins and the Knight of Coins. Ayan, bottom of the deck is the Hanged Man. Future for Libra. Ace of Cups. 5 of Wands. Future. Gossip is here. I want to clarify what's with the Ace of Cups. 5 of Coins. I feel like itong person na ito, magpunta muna tayo dito sa'yo sa future, ha. Nakita ko ng offers sa'yo, nakita ko ng growth para sa'yo, but there's a delay. I don't know, it's just you making the delay. Ikaw yung nakikita natin na gumagawa ng delays na ito, pero nakita ko ng money, growth, and a lot of success for you. I can see growth para sa'yo. The 4 of Coins is here, so nakita tayo dito ng savings and money in the future. Alam mo, pagdating sa usaping financial, there's a lot of success with the Sun. And ikaw nga lang yun, nakikita nga talaga natin medyo nagpapadelay. pwedeng yung sitwasyon mo, hindi mo rin kasi magawa yung mga gusto mong gawin, pwedeng ganun, or dapat mong gawin, pwedeng hindi mo inuuna. So, tendency nagkakaroon ng delay. The 2 of Cups is here. Pagdating sa love, sa relationship, you do have the King of Cups. I can see, if you're in a relationship, I can see new beginning sa inyong dalawa na person na ito. And nakakita lang tayo ng toxicity doon. But I can see new beginnings. And the 5 of Swords is here. And the 10 of Coins. Nakita talaga tayo ng money sa iyo eh. Pero may mga challenges. Pero kayang-kaya mo lahat yun kasi ang dami mo ng kinaya sa buhay mo. Ito, napaka-simple na lang nitong
para hindi mo kayanin. Okay, nakakita tayo dito ng kagalingan mo, ang king kagalingan mo. Kaya itong bagay na ito is nagpapakita ng success para sa'yo kasi magaling ka talagang tao. Ang dami mo na pinagdaanan. Regarding sa person na ito, I can see possible problem, money problems especially, na nagpapakita ng pag-aaway, kaguluhan. With the Ace of Cups, I feel like something is going to happen dito sa person na ito na hindi niya magugustuhan. It's like problema, and nakakita tayo dito ng pwedeng mawala sa kanya itong bagay na importante or minamahal niya. But it's a lesson para sa person na ito. Like, kailangan niya pagdusahan. It's like a karma para sa person na ito. And nakakita tayo dito ng parang, yeah, the Tower. I told you there's an ending na possible mangyari dito sa person na ito. Pero wala siyang magagawa doon. Kasi kailangan niya talagang pagdaanan yun para matanggal kung ano yung mga dapat talagang matanggal sa buhay niya. It's like a negative. Yeah, the lost is here for your person. So there's loss, some kind of lost, or pwedeng mawala or matapos dito sa person na ito because of a particular problem na wala siyang kakayahan doon. Ang kaya niya lang is magalit. Wala siyang kakayahan na gawain yung mga dapat niyang gawain dito sa sitwasyon na ito dahil wala naman talaga siya magawa at all. You do have the Queen of Swords, so itong person na ito is pwedeng magkaroon ng pagka-cut off or pag-alis sa isang sitwasyon. And kasi I feel like there's a lot of patience or paghihintay na ginagawa nitong person nito, pero parang hindi siya kayang suportahan ng mga taong nasa paligid niya or pinangakuan siya or I don't know, nakakakita tayo ng problem mula dito sa person na ito. Na yun yung pwedeng mag-trigger para magkaroon ng pagkawala doon sa mga tao or sitwasyon na importante para sa kanya. So, thank you for watching, guys. I love you all and bye-bye.